Kumusta kaibigan? Welcome to another episode of Growth Guide with Kuya Raymond. At nawa ay mabless ka sa topic natin sa araw na ito. Imaginein mo to. Madaling araw pa lang, sumisikat pa lang ang araw tapos biglang tumunog ang alarm mo. And for a brief second, mapapatanong ka, worth it ba talagang bumangon? Ang sarap pa ng higa mo, ang bigat ng pakiramdam at yung isipin pa lang na papasok ka na naman sa trabaho, mapapabuntong hininga ka na lang talaga. Naranasan mo na ba yung mga umagang napapatanong ka kay Lord, Lord, dito mo ba talaga ako gusto? Kung nararamdaman mo yan, di ka nag-iisa. Maraming Kristiyano ngayon ang tahimik na nagtatanong tungkol sa career nila, sa purpose nila, at kung may saysay ba itong mga ginagawa nila araw-araw. Madalas kasi hinihiwalay natin yung spiritual life natin sa work life. Akala natin mas mahalaga kay Lord yung isa kaysa sa dun sa isa. Pero hindi yan totoo. God cares deeply about your work. Mahalaga sa Kanya kung nasaan ka, paano ka nagsisilbi, at paano mo ginagamit ang mga gifts mo, ang talents mo na bigay niya. Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang isang maganda at makapangyarihang katotohanan na ang trabaho mo, yes, yung ordinaryong trabaho mo, ay isa sa pinakamahalagang lugar para i-honor ang Diyos. Bago tayo magpatuloy, gusto muna kitang i-encourage. Kung nararamdaman mong para sa iyo ang message na to, please like, share, and subscribe. Malaking tulong ito para mas marami pang makadiskubre ng purpose ni Lord sa buhay nila. Now, let's begin. Ang trabaho ay design ni Lord. Kapag naririnig natin ang salitang work, ang naiisip agad natin, stress, deadlines, pressure at pagod. Pero bago pa ang lahat ng yan, may ibang plano ang Diyos. Doon sa Garden of Eden, yung lugar na puno ng harmony at ganda, bago pa pumasok yung unang kasalanan sa mundo, binigyan na ng task ng Diyos ang tao. Sabi sa Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Work was part of God's original design. Hindi ito pabigat o bagay na kailangan nating takasan. It is a gift, it was a gift. Isang paraan para mag-create at makasali tayo sa pag-aalaga sa mundo ng likha ng Diyos. Kaya pansinin mo kapag may natatapos kang task na maayos, kapag nakakatulong ka sa iba o kaya nakakagawa ka ng isang bagay na may value, may kakaibang saya na nararamdaman tayo, di ba? Galing yan sa divine design ng work. Pero along the way, dahil sa hirap ng buhay, naging mabigat ang trabaho. Nandiyan na yung deadlines, unfair na boss, office politics, at pakiramdam na hindi ka na-appreciate. Nagkaroon na ng sistema yung tao. Na-distort ng mundo yung original plan ni Lord. Kaya maraming Christians ngayon ang nagtatanong, Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Bakit ako nandito? May pakialam ka ba dito sa trabaho ko? The truth is, yes, higit pa sa iniisip mo. Your work can be worship. Akala natin yung pagsamba tuwing linggo lang, kumakanta, nagdarasal, nagtataas ng kamay. Pero sa Colossians 3:23, sinasabi ng Apostol Pablo, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ibig sabihin, yung workplace mo, yung desk mo, or yung classroom mo, kung estudyante ka, yung shop mo, or yung business mo, or yung office mo, ay pwedeng maging lugar ng pagsamba. Hindi kailangan ng stage para i-glorify si Lord. Kapag ginawa mo yung mga gawain mo, yung mga tasks mo with excellence at galing sa puso, in-honor natin siya. You are not just working for God. You are working with God. Sabi sa 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. Kasosyo natin ng Diyos sa pagbuo ng kanyang plano. Minsan nakala natin ang pinaka-best way para mag-share ng faith sa pamamagitan ng pagpipreach, pangangaral, di ba? Pero madalas ang pinaka-powerful na testimony ay yung pagpapakita ng ugaling Kristiyano sa trabaho. Sabi sa Proverbs 22 verse 29, ang taong skillful sa trabaho ay tatayo sa harap ng mga hari. Nakikita ng mga tao ang integrity, patience at humility mo. Your character can speak louder than a sermon. Kung na-encourage ka sa topic natin ngayon, please hit like, share this video, and comment below kung anong trabaho mo. Gusto naming malaman kung paano ka ginagamit ni Lord these days. Huwag kang mag-alala.
Kung feeling mo hindi ka pa nasa dream job mo, ang calling ay hindi laging straight line. Tignan mo si Joseph. Mula sa pagiging shepherd, naging slave, naging prisoner bago naging governor. Or si David at si Moses. Bawat season hinahanda sila ni Lord sa susunod na mga level. Sabi sa Romans 8:28, lahat ng bagay ay ginagawa ni Lord para sa ikabubuti ng mga tumatawag sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Kahit maliit na bagay o paulit-ulit ang ginagawa mo ngayon, God is shaping you for a greater purpose. Your workplace is your mission field. Alam ko, syempre nakakapagod din yung pagtatrabaho, di ba? Kahit pa may sense of purpose tayo. Kaya sabi sa Isaiah 40:31, "But they who wait upon the Lord shall renew their strength." Binibigyan tayo ni Lord ng lakas, hindi lang sa mga spiritual moments, kundi pati sa mga araw-araw na tambak ang trabaho at pagod na pagod ka na. What are some practical ways to honor God at work? Number 1, work with God. Imbitahan mo siya sa trabaho mo sa araw-araw. Number 2, pursue excellence. Ang galing sa trabaho ay pag-honor sa Diyos. Number 3, integrity. Maging tapat kahit walang nakatingin. Number 4, serve others. Ang kabaitan mo ay refleksyon ni Kristo. Number 5, pray regularly. Humingi ng wisdom at patience palagi sa Panginoon. Number 6, see work as ministry. Buhayin ang faith mo sa harap ng mga katrabaho. And number 7, rest intentionally. Magpahinga. Huwag kakalimutang magpahinga. At magtiwala na God will provide. Ang trabaho mo ngayon ay bahagi ng purpose mo. Sabi sa Ephesians 2:10, tayo ay gawa ng Diyos. We are God's workmanship. Nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na hinanda na niya para sa atin. Bago tayo magtapos, mag-comment ka sa baba kung anong trabaho mo. I want to pray for you at encourage ka sa calling na meron ka ngayon. Pumasok ka sa trabaho bukas ng may confidence dahil kasama mo ang Diyos. Your work matters, your presence matters, and your faithfulness matters. God bless your hands and your calling. May every task you do glorify Him. God bless you, kaibigan. Hanggang sa muli.